Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang araw ng paghuhukom ay araw na nakakatakot. Walang anumang bagay na nakakatakot na umiiral sa mundong ito na nangyayari o naiisip ng tao sa kanyang malikot na pag-iisip ang makakatumbas sa mga kaganapan sa araw ng paghuhukom. Sa araw ng paghuhukom, na kung saan ay ihahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng ating mga ginawa, lahat ng ating mga kabutihan, at lahat ng ating mga kasalanan. At ihahayag din ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano magiging gantimpala nito. Kung ito ba ay magiging gantimpala na para sa kabutihan o kung ang gantimpala ba nito ay kasamaan sa pamagitan ng parusa sa ating mga kasalanan na hindi natin naihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. At higit sa lahat, pinaka nakakatakot na marahil ay ang pagsisiwalat o ang paglalahad ni Allah subhanahu wa ta'ala kung tayo ba ay mabibilang sa mga taong ipapasok sa paraiso o ipapasok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang araw ng paghuhukom ay araw na matindi. Walang anumang uri ng paghahanda ang maaring gawin ng tao sa araw na ito, tulad ng pagsasanay o kaya pagsasanay niya sa init o pagsasanay niya sa paghihintay. Walang anumang bagay ang makakapagsanay sa kanya sa mga panganib o mga nakakatakot na bagay sa araw ng paghuhukom, liban na lamang sa pagdaragdag niya ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagsasabuhay niya ng relihiyon na ito sa pamagitan ng pamumuhay ng matuwid bilang isang Muslim sa pagsasagawa ng mga isinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala at ipinagbawal o pag-iwan sa kanyang mga ipinagbawal. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, darating ang araw ng paghuhukom na ang araw ay ilalapit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao. At ito ay magdudulot ng napakalaking pagsubok sa mga tao. Subalit alhamdulillah sa araw na ito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yawma la dilla illa dilluh. Na sa araw daw ng paghuhukom ay mayroong uri ng tao na pasisilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang lilim, na sa araw na ito ay walang lilim liban na lamang sa lilim ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una rito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, imamun adil o ang isang pinuno na makatarungan. Na ang tao na ito kapag siya ay naging makatarungan sa kanyang mga pinamumunuan, na siya ay hindi nang api sa kanila at siya ay naging makatarungan sa pagtulong sa kanila, sa pagtataguyod sa kanila, o kahit sa pagpapataw ng parusa sa kanila, siya insyaAllah ay magiging kabilang sa mga pasisilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang tinukoy dito na imam, hindi lang ito ang imam sa sala, bagkus ito ay ang imam na pangkalahatan o ang pinuno sa iba't ibang mga uri ng larangan. Maging ito man ay pagiging pinuno ng mga tao sa kanilang pamayanan o pamumuno sa isang organisasyon, pamumuno sa isang trabaho at iba't iba pang mga uri ng pamumuno. Ng isang matuwid at makatarungang pinuno, dahil ang kanyang pagkilos ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang bawat kanyang desisyon ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ginagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala na magdudulot na ito ay magdudulot ng kabutihan. Kaya siya insyaAllah sa araw ng paghuhukom ay dudulutin din ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging kabilang sa mga bibigyan ng lilim ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na walang lilim, liban na lamang sa kanyang lilim. Gayon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa pa sa bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng lilim ay ang syabun nasya'a fi ibadihillah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Ang isang bata na lumaki sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isang bata na siya ay pinalaki ng kanyang magulang sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, at siya mismo sa kanyang sarili ay nagtulak at nagsumikap sa kanyang sarili na sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala kahit hindi na siya inuutusan ng kanyang mga magulang. Isang bata na lumaki sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala
pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay kanyang katatandaan hanggang siya ay abutan na ng kamatayan. Nang tao na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ay ang tao na alhamdulillah biniyaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay na sa murang edad siya ay nakaka-realize na ng kanyang tungkulin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na hindi katulad ng marami sa mga tao, inaakala nila na bata pa sila, kaya hindi sila nagsasala o hindi sila nagiging seryoso sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil iniisip nila na mahaba pa ang kanilang buhay at magpapakamatuwid na lamang sila pagtanda nila kapag malapit na silang mamatay. Na para bang nalalaman nila kung kailan sila aabutan ng kamatayan, na hindi nila nalalaman na maaring ang tao ay aabutan ng kamatayan sa batang edad o sa murang edad, na maaring sila ay hindi natatanda pa. Nang bata na lumaki sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito magiging gantimpala niya sa kabilang buhay sa araw ng paghuhukom, insyaAllah, na siya ay magiging kabilang sa mga pasisilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod, rajulun kalbuhu muallakun bil masajid. Ang isang tao na ang kanyang puso ay nakadikit sa mga masjid. Nang ibig sabihin nito, ang tao na ito ay merong iba yung pagmamalasakit sa mga masjid. Unang-una sa pagpapatayo, pagpapanatili, at iba't iba pang mga kaayusan na kanyang pinananatili sa abot ng kanyang kakayanan sa masjid. Gayun din kasama rin dito yung tao na nakakakita siya ng katiwasayan o kaligayahan sa pananatili sa masjid na mga bahay ni Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ay nananatili rito upang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala at upang maging malayo sa tukso ng mundo na matatagpuan niya sa iba't ibang mga lugar, na maaring ito ay matatagpuan sa mga palengke, sa mga pamilihan, at minsan sa ating sariling mga bahay dahil sa napakaraming mga teknolohiya na meron sa mga bahay natin ngayon, na dito ay pumapasok ang fitna sa pamagitan ng radyo, TV, internet at iba pa, na dito ay dumarating sa ating mga tao ang mga pagsubok katulad ng musika, kalaswaan, kasinungalingan at iba't iba pang mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang tao na ang kanyang puso ay nakadikit sa mga masjid, siya ay nagpapakita ng pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagpapakita niya ng pagmamahal sa mga bahay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ng masjid, hindi naman niya ito pag-aari, hindi naman niya ito mamanahin, hindi naman niya ito pwedeng ibenta, pero ito ay minamahal niya dahil dito ay sinasamba niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya ito minamahal dahil meron siyang kikitain dito. Hindi niya minamahal ang masjid dahil ito ay magdudulot ng mga material na mga pakinabang sa kanya, bagkus ito ay kanyang minamahal dahil ito ay isang lugar na kamahal-mahal din kay Allah subhanahu wa ta'ala. At isa pang uri ng mga tao na pasisilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom, insyaAllah, rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Na dalawang tao na nagmamahalan alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na maaring ang dalawang tao na ito ay hindi naman sila mangangahulugan na mag-asawa, maaring sila ay parehong lalaki o maaring sila ay parehong babae, subalit sila ay nagmamahalan alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung sila man ay magkikita, gagawin nila ito alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil meron silang kailangang pag-usapan alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meron silang kailangang gawin alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na hindi sila nagkikita para gumawa ng kalokohan, hindi sila nagkikita upang magchismisan, hindi sila nagkikita upang libakin o lokohin ang ibang mga tao. Ang kanilang pagkikita ay alang-alang lamang sa kabanalan. At kung sila naman ay naghihiwalay din sila ng alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil meron silang mga bagay-bagay na mahalaga rin na kailangan nilang tugunan, katulad ng mga gawaing pagsamba o kaya ay ang pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mga pamilya at iba pang mga bagay na naglalapit din sa kanila tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang dalawang tao na ito, alhamdulillah, sila ay pasisilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala pareho sa lilim ni Allah subhanahu wa ta'ala
sa araw ng paghuhukom, ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong ito. Ang isa pang tao na pasisilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang lilim sa araw ng paghuhukom, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun da'athu imra'atun dhata mansibin wa jamal, faqala inni akhafullah." Na ito raw ay isang lalaki o sino mang tao na inakit ng isang babae na mayroong magandang lahi at nagtataglay ng kagandahan, subalit hindi niya pinatulan ang babae na ito. At siya ay nagsasabi sa kanyang sarili at sinasabi niya na rin doon sa babae na tunay na ako ay natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na siya ay hindi nagpadala sa tukso, bagkus ay inisip niya na si Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na dapat na sundin, na si Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na marapat natin na hahangarin kaysa sa ano pa mang kaligayahang panandalian na naririto sa dunya. Nang halimbawa ng lalaking ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, ito ay napakalayo sa napakarami sa atin. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, nang marami sa atin ay sinasadya natin na lumapit sa tukso at sinasadya natin na tayo ay matukso sa pamagitan ng iba't ibang mga kaparaanan, sa pamagitan ng pakikipag-usap natin sa mga babae, hindi naman natin mga asawa, na pinag-uusapan natin ay mga bagay-bagay na hindi naman nakapagdudulot na tayo ay sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagkus ay pinag-uusapan lamang ay mga bagay na makamundo, na kumukurot sa mga puso, na ginagamit ni Satanas na kaparaanan upang ipasok sa puso natin ang tukso at iba't iba pang mga kasalanan na kasama nito. Na ang kasalanan na ito, waliyadu billah, na maaring magsisimula sa pakikipag-usap ay mauuwi sa kasalanan ng mga mata, kasalanan ng mga dila, hanggang sa mauuwi ito sa kasalanan ng masaselang bahagi ng katawan, sa zina, na isa sa mga kasalanan na pinakamalalaking ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. May kita natin ang tao na ito, mayroong kasabihan na ang palay na mismo ang lumapit sa kanya, pero hindi pa rin niya ito tinuka. Na nangangahulugan na ang tao na ito ay nagtataglay ng iba yung takot kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawawala na sa marami sa mga tao sa panahon natin ngayon. At panghuli, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa 7 uri ng tao na pasisilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang lilim, sa araw na walang lilim liban pa sa lilim ni Allah subhanahu wa ta'ala, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lam shamaluhu ma tunfiku yaminuhu. Na ito yung tao na kapag siya ay nagbibigay ng sadaka o ng kawang gawa ay inililihim niya ito. Na sa sobrang paglilihim niya sa kanyang pagbibigay ng kawang gawa, hindi na nalaman ng kanyang kaliwang kamay kung ano man ang ibinigay ng kanyang kanang kamay. Na ito ay isang pagbibigay ng halimbawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paanong inililihim ng tao ang mabuti niyang gawain dahil ito ay ginagawa niya alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi para purihin siya ng mga tao upang sabihin na siya ay isang tao na mapagbigay o isang tao na banal o mabuti ang kalooban, at lalong-lalo na hindi siya nagbibigay ng tulong upang maningil ng utang na loob balang araw, katulad ng ginagawa ng maraming mga tao sa panahon natin ngayon, na mga politiko at iba pang mga tao na gumagamit sa kawang gawa upang makapaningil ng utang na loob balang araw, na isang gawain na kasuklam-suklam sa Islam na tinatawag na riya o pagpapakitang tao. Isang katangian, alhamdulillah, na pinupuri ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng hadith na ito na sinabi sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung titingnan natin, kung tutuusin, napakadali na magawa ng isang Muslim ang magkaroon ng katangian na kanyang ililihim ang kanyang mabubuting gawain, katulad ng kung paano niyang inililihim ang kanyang masasamang gawain at kung paano niyang hinahangad na makalimutan ni Allah subhanahu wa ta'ala o paumanhinan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang masasamang kasalanan o masasamang gawain,
ay ganoon din niya hinahangad na tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gawaing mabuti sa pamagitan ng pagpapanatili dito na lihim na siya lamang at si Allah subhanahu wa ta'ala ang nakaaalam nito. Kaya nga sinasabi ng mga scholar, ang ikhlas, ito ay lihim sa pagitan ng alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala tayong pakialam kung hindi kilalanin ng tao ang ating mga pagsisikap, ang mahalaga ay kilala tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang kaluguran naman niya ang ating hinahangad at hindi ang kaluguran ng ating kapwa-tao. At panghuli mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga pasisilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom, sa lilim niya na walang lilim na naririto liban pa sa kanyang lilim, ay ang rajulun dhakarallaha khaliyan fafadat aynahu. Ang isang tao na naaalala niya si Allah subhanahu wa ta'ala habang siya ay nag-iisa, at dahil dito ay naluluha siya dahil sa pag-aalaala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang pagluha niya na ito sa pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay dulot ng kanyang takot at pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito dulot ng kanyang pag-arte upang sabihin ng mga tao na siya ay mayroong malambot na puso. Hindi ito dulot ng kanyang pag-arte upang sabihin ng mga tao na ito ay taong banal, na nagpapakita siya o sinasadya niya makita siya ng mga tao na siya ay umiiyak kapag nababanggit si Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nababanggit ang mga biyaya ni Allah o kapag nababanggit ang impyerno at ang paraiso. Ng tao na ito, walang nakakakita sa kanya sa mga panahon na siya ay nag-iisa liban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito siya naluluha o umiiyak kay Allah subhanahu wa ta'ala, na maaring siya ay umiiyak na nagsusumamo upang patawarin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga kasamaan, o maaring siya ay naiiyak dahil sa kanyang paghiling kay Allah subhanahu wa ta'ala na wala na siyang ibang hinihilingan liban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nalalaman niya na walang lakas at kapangyarihan ng umiiral sa mundo liban pa sa lakas at kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at walang bagay ang magaganap liban pa sa pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ano pa man ang dahilan ng pag-iyak ng tao na ito, tuwing siya ay mag-isa at naaalala niya si Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ang pagpapakita ng kanyang relasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ng kanyang relasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala ay pinahalagahan niya kaysa sa ano pa mang relasyon meron siya sa kanyang kapwa-tao, sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, magulang o sino pa man. Dulutin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay mapabilang sa mga taong ito na pasisilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagkakataglay natin ng kahit isa man lamang sa mga katangian na ito na tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.